Magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko lang muna ang dark chocolate. Meron pa tayong available stock sa mga gustong makatikim nitong napakasarap kong dark chocolate. Dito kayo mag-order. First come first serve dahil kaunti lang po ang stock. Okay. Gusto kong magbigay ng reaction, detailed reaction doon sa sagot ni PBBM sa paratang ni PRRD sa kanya na isa siyang user ng illegal drugs. Ang sagot is, ang Pangulo naghahalusinate, ilusyon. Ang pagkaintindi ko dyan is walang matinong pag-iisip. Tinignan ko ang definition ng hallucinating o hallucination is apparent sensory perception of something that is not actually present. So, nakakarinig ng mga boses o sounds na siya lang ang nakakarinig, hindi naririnig ng iba. Yan ang isang example ng hallucination. Nakakakita ng mga bagay-bagay na wala naman talaga. Or nakakaramdam ng mga bagay-bagay sa katawan na hindi naman nangyayari. Yan po, hallucination. So, anong causes ng hallucination? Bakit ang isang tao mag-hallucinate o mag-illusion? Symptom po ng psychosis-related disease. Or, dahil sa paggamit ng illegal substance, nag-hallucinate ang isang illegal drug user. Or, dahil sa neurological condition, yung sira ang pag-iisip. So, in a way, sa pagkaintindi ko, opinion ko, inaakusahan ng Pangulong Marcos, si dating Pangulong Duterte, na hindi na matino ang kanyang pag-iisip. Kaya nagganon na lang ng paratang na isang adik ang sitting president. So, ang tanong, agree ba kayo, mga kaibigan, na hindi na matino ang pag-iisip ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Kasi, PRRD nagparatang. Si PBBM nag-counter paratang. Wala siyang matinong pag-iisip. Siya ang gumagamit ng droga. In a way, ganun eh. Kasi yung fentanyl, yung painkiller, addictive, nakaka-addict nga droga. According to the sitting president. So, it's a counter-accusation. Dahil doon, yun na, kung ano-ano na lang ang naiisip, nagpaparatang na lang ng mga bagay-bagay na hindi naman totoo. Ganon ang pagkakaintindi ko sa response ng sitting president. So, nasa tao na yon kung anong tingin nyo kay PRRD, naghahalusinate na ba? O matino pang pag-isip? Okay. Ako, ilang beses kong pinanood ang kanyang speech sa Davao Rally. May opinion, napaka-abtik, napaka-sharp pa ang utak, yung mental reasoning o mental faculties ni Pangulong Duterte is as sharp as ever. Nakaya pa niyang magpataway. The usual Duterte style. Mga babae kasi na nagsasayaw-sayaw. Nakalimutan ko na kung ano yung aking sasabihin. That's usual. Very consistent siya. Kung ano ang Tatay Digong na nakita natin nung presidency siya pa rin yun. Bago lang, medyo humina ang katawan. But, yung sharpness, yung intelligence, yung witty, yung pagkamaro, ako, kitang-kita ko habang nag-isip. Lalo na yung sinseridad. Yung sinasabi niya, it comes from the heart. So, to me, ang puso't isipan ni PRRD is alive and kicking.
Buhay na buhay. Walang nabago. Ang nabago lang sa kanya as kanyang physical strength dahil mag-80 years old na siya. So, I beg to disagree yung paratang ng Pangulong Marcos na wala nang matinong pag-iisip ang former president. Yung simula ng kanyang yung history, ganon siya palagi. Binabanggit niya yung historical foundation ng bansa. Sinakop tayo ng mga Kastila, naghirap ang ating mga ninuno. Tapos, sumunod ang mga Amerikano, ganun din naghihirap. So, nirelate niya yung panahon ngayon na naghihirap pa rin ang Pilipino dahil sa pambabastos ng mga ibang politiko sa ating konstitusyon. Ang ganda ng kanyang koneksyon. Very logical yung kanyang speech. Madaling maintindihan. At ako, na hindi ko maiwasan kundi maiyak, nalungkot, o natuwa sa kanyang pagsasalita. Punong-puno ng emosyon, punong-puno ng sinseridad ang talumpati ng dating Pangulo. I don't know sa inyo. Ang sentro ng prayer rally is labanan ang paglapastangan sa konstitusyon. Ang ganda yung kanyang illustration na ang konstitusyon natin ngayon ay tahanan nating mga Pilipino. Na wala namang diferensya ang ating tahanan, bakit mo gigibain? Ganun eh. So, first time kong marinig yung ganong illustration. A very insightful example para madaling maintindihan. So, kung naghahalusinate, kung hindi na matino ang pag-iisip ng dating Pangulo, bakit pa siya makapagsabi ng ganong illustration? To me, yung ganong illustration na ang konstitusyon natin ay yun ang ating tahanan. Doon tayo nakatira. Yung kaluluwa ng Pilipino ay nasa ating konstitusyon. At sabi niya, let's defend the Constitution at all cost. Those are very sane. Yung matinong remarks sa dating Pangulo. Kaya, I don't know kung ano ang basihan ng sitting president. Bakit niya sinabi na naghahalusinate o wala ng matinong pag-iisip ang dating Pangulo? To me, he's still kicking and alive, full of wisdom, full of emotion, full of love for his country. So ako, nagpapasalamat ako na may isang Tatay Digong na namuno sa atin for yung 6 years at natikman natin ang biyaya. Nagpapasalamat ako na may Digong na naging presidente natin in trying times, yung COVID-19. Nalusutan natin ang COVID-19 dahil sa kanya. Nalusutan natin ang Marawi Seeds dahil sa kanya. Ang dami nating nalusutan na trials sa ating bansa because we have a very strong leader in the person of Rodrigo Roa Duterte. So, ngayon, nagsisi ako dahil hindi ako nakinig sa kanya. May warning na siya noon na may kandidato na gumagamit ng illegal na droga. Hindi ko siya pinaniwalaan. May kandidato na very weak leader, spoiled brat. Pangalan lang ng ama ang dinadala. Hindi rin ako naniwala. So ito na ngayon nangyayari. Problema natin ngayon is weak leadership. Kaya kung ang presidente lang is i-assert niya ang kanyang pagiging presidente, wala sanang problema.
But it turns out, again, pronouncement ni Tatay Digong, ibang tao ang nasusunod. Nabanggit niya ang pangalan ni Martin Romualdez, nabanggit ni Tatay Digong pangalan ni First Lady Lisa Marcos na maoy nagpapasimuno itong People's Initiative para ma-perpetuate sa kapangyarihan ang mga taong nakaupo ngayon. So, I stand to my conviction na matino pa rin ang pag-iisip ni PRRD. At salamat at may PRRD na boses na naririnig natin ngayon para magbigay sa atin ng inspirasyon.